Ito ang librong pinamagatang Lipad. Sa bawat bulaklak sa hardin ni Lola ay mayroong mga diwatang napakaganda na mga pakpak. Ngunit bakit tila may isang kapansing-pansing diwata na hindi lumilipad? Ayan ang diwata. Bakit daw hindi lumilipad ang diwata? Nakikita niyo ba? Sa isang bulaklak na rosas, si Mahika ay humugot ng hininga. Napakaliit na mga pakpak ko. Nahihiyang sinabi ni Mahika. Nahihiya daw siya ang liit-liit ng pakpak niya. Bakit kaya? Umiiwas din si Mahika tuwing nagdidilig ng halaman si Lola. Baka mabasa ang mga pakpak ko. Kakapintura ko lamang nito. Di ba pag ang pakpak, pininturahan mo, ayaw mo mabasa? Bakit kaya? Kasi, bawal, hindi ka makakalipad at mawawala yung pinintura mo. Takot si Mahika na makita ng iba ang tunay na kulay ng pakpak niya. Dahil siya ay nahihiya, hindi siya lagi nakakapasyal sa hardin. Mahika, samahan mo kaming lumipad, sabi ng kanyang mga kapatid. Ayun yung dalawang kapatid niya. Sabi ni Mahika, sa susunod na, tutuksuhin lamang ako ng iba dahil sa pakpak ko. Ngunit hindi mo pa nasusubukang lumipad. Hindi mo malalaman kung hindi mo masusubukan, sabi ng kanyang mga kapatid. Malungkot na umuwi si Mahika sa kanyang bulaklak. Ang sabi niya, hindi ako nararapat sa hardin na ito. Mabuti siguro kung maging abo na lamang ako at maglaho. Walang makakaalala sa akin dahil ang pangit ang mga pakpak ko. Walang maghahanap sa akin dahil iba at hanggang dito na lamang ako. So sad si Mahika, nandun siya sa rose niya. Umiiyak siya, yun yung naiisip niya. Nagplano si Mahika na umakyat sa pinakatuktok ng puno upang tumalon dahil alam niyang hindi siya maliligtas ng mga pakpak niya. Akala niya kasi super small ng pakpak niya eh. Pag small yung pakpak mo, feeling mo hindi ka makakalipad, di ba? So, noong umaga, nag-start siyang maglakad. Umalis siya. Naglalakbay siya patungo sa pinakamataas na rosas. Tapos nakita niya yung sun. Asan yung sun? Yun, yung yellow. Nakita niya yung sun. Tapos sabi ng sun sa kanya, Mahika, tila ikay mas maaga pa sa aking dumating at naglalakbay. So, na-curious yung Mahika. Na-curious si Mahika. Sabi niya, anong espesyal sa'yo araw? Ang init-init mo at napakaliwanag. Hindi ka ba nahihirapan? Kayo ba, pag sobrang init, di ba? Pag sobrang tirik yung araw, di ba pumapasok kayo sa loob ng bahay? Ayaw nyo, mainit. So, tinanong yun ni Mahika sa sun. Anong special sa'yo? Ayaw ka nga ng kids, mainit. So, ang sabi ng araw, dahil ako'y maliwanag at mainit, walang lumalapit sa akin. Pero, ako ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay sa mundo. Nakangiti yung sun ang sinasabi niya yon. Sabi naman ng langgam, nakita niyo yung langgam. Ano ang espesyal sa'yo, langgam? Maliit ka at kaunti lamang ang kayang buhatin. Sabi ng langgam sa kanya, maliit man ay matalino ako. Kaya kung buhatin lahat ng bagay sa mundo, basta kasama ko pamilya ko. Sino dito yung matalino? Diba? Kayo, kahit small pa lang kayo, sobrang talino nyo na. Ganon din si langgam. Sabi niya, ito naman si Bubuyog. Sabi niya kay Bubuyog, ikaw Bubuyog, ano ang espesyal sa'yo? Tinatakbuhan ka ng mga bata sa tuwing dumarating ka. Ayaw nila sa'yo. Sabi ni Bubuyog, takot man ang iba sa hindi nila naiintindihan, hindi ibig sabihin ay ayaw nila sa akin. Tanggap ko kung sino ako at ang papel ko sa mundo. Ako ang nagpo-pollinate ng mga bulaklak na tinitirhan nyo. Spade. Nang mapagod si Mahika sa paglalakbay, siya ay nagulat na makakita rin ito ng isa pang diwata na sira ang pakpak. Bakit ka narito? Saan ka patungo? Tanong ni Mahika. Magtutungo ako sa pinakatuktok na puno.
So parehas sila ng gagawin. Naisip ni Mahika na marahil ay iisa lamang sila ng nais na gawin ng diwata. Wag! Napakaganda ng iyong mga pakpak. Naiiba sa lahat na nakita ko. Wala itong katulad. Huwag mong tapusin ang paglipad mo dahil lamang siraang ito ang mga pakpak mo. Nag-aalala si Mahika na sinabi yon. So sabi sa kanya ng matandang fairy, at sino bang nagsabi na hindi ko tanggap kung sino ako? Sino bang nagsabi na pangit ang mga pakpak ko? Pupunta ako sa tuktok upang makita ang buong hardin ni Lola. Saan nandun lahat ng iba't ibang uri ng ganda na sinasabi mo. Nakasmile daw siya nung sinabi niya yon. Tataka si Mahika, sabi niya, ha? Ngunit iba ka. Sira daw yung pakpak niya, iba siya, she's different. Mas ang sabi sa kanya, alam niyo ang sabi sa kanya ng matandang fairy? Lahat tayo ay magkakaiba. Nasubukan mo na bang lumipad at makita ang iba? Lahat tayo ay may kanya-kanyang katangian at ganda. Habang nagkikwentuhan, ay nakarating na sila sa tuktok ng puno. Ang sabi mo ay ayaw mo nang lumipad. Tanong ng estrangherong diwata. Tinulak niya si Mahika mula sa tuktok ng puno. Kinagulat si Mahika. Paano sumigaw? Paano pag nahulog ka sa puno? Ano sasabihin mo? Siyempre, matatakot ka, di ba? Pag nahulog ka, tinulak ka, matatakot ka. Ano ulit yung sasabihin? Sumigaw si Mahika. Hindi na malaya na yung pakpak niya. Inilipad siya pataas at iniligtas. Akala niya mahuhulog na siya, pero lumilipad siya. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang ganda ng kapaligiran. Kasabay na nakita niya ang iba't ibang uri ng mga pakpak ng mga diwata sa hardin ni Lola. Lahat ay magkakaiba. Walang perpektong mga pakpak. Pero bakit parang perpekto itong nasisilayan ko? Sabi ni Mahika. Masayang lumipad si Mahika nang sambitin ng estrangherong diwata ang mga katagang, hindi mo gustong maglaho, gusto mo lamang na may makakita sa iyo at magsisimula yon sa iyo. So, na-curious si Mahika liit. Sabi niya, ano ang iyong pangalan? Ang sabi niya, ako ang mas malakas na ikaw, makikilala mo rin ako balang araw. Basta manatili ka lamang sa paglipad. Simula nung araw na yon, naiintindihan ni Mahika na hindi siya nag-iisa, malaya siyang nakakalipad sa hardin ni Lola. Kahit na siya'y may kakaibang pakpak, tanggap niya ito dahil alam niyang espesyal siya at lahat ay may halaga. Naalala niya ang estrangherong diwata na nakilala niya at inisip kung ano kaya ang pangalan nito. Yung name pala ng big girl and big fairy is Mahika. Mahika daw yung name niya. At nakilala niya rin ito noong mga time na lumilipad siya at naglalakbay siya. Yun ang story ng lipad. Grabe naman. Diba? Natutuwa yung mga bata. Ang ganda-ganda naman ang ating kwento ng lipad at ang kwento ni Little Mahika.